Napakadelikado kasi 5th floor kami. Sinabihan niya ako na kailangan kung puwede daw akyatin ko yung bintana para linisan 'pag matulog yung bata. Dumating kasi ako dito, kumuha ako ng mga proof. And one way nga na makakuha ka ng proof dito is galing sa doktor. So nagpa-check up kami and nalaman na buntis ako. But I really need to have a work here kasi mahal yung cost of living dito. And aside from that, ito yung pinaka main purpose ko na magpunta dito is to work. Nung nalaman ng mga amo ko na buntis ako, nakala ko talaga tanggalin nila ako sa work ko. Kasi hindi ko sinabi nung nag-start ako sa kanila na buntis ako. Nag-start kasi ako sa kanila na temporary for 1 month. Kasi naghahanap silang new couple sila eh. First baby nila. Tapos, hindi ko sinabi na buntis ako. Ngayon, nang nalaman na buntis ako, kailangan ko pa rin maghanap ng trabaho. So, bago ako nakapag-start sa amo ko, kapag trabaho ako sa Pilipina, and after that, meron kaming nakita na, yun na nga yung amo ko, and pina-part-time nila ako for 1 month, and then nagustuhan nila ako kasi may 6 months old baby sila. So, nag-start ako sa kanila ng November hanggang December. Nung pagka-January, sinabi nila na i-hire nila ako para mag-alaga sa baby nila kasi yung asawa nga babalik na sa work. Kasi dito may 6 months ka na maternity leave para alagaan yung anak mo. So after that, kailangan na niya mag-work. So nung kinuha nila ako, hindi ko sinabi na 3 months pregnant na ako. Kasi kailangan ko talaga ng work. Sabi ko noon na if ever na malaman nila, at least kahit 3 months lang, para pagkapanganak ko ay may konti akong pera. Kasi nga, mahal yung manganak dito sa France. So, nung March na yon 6 months na yung tiyan ko. Tapos, kasi yung nanay ng amo kong babae, pumupunta-punta dito for a visit, doon sa bahay nila for a visit. Nung sinabi na niya na, pwede mo bang akyatin yung bintana na kasi kailangan mong linisan. Hindi niya mahalata na buntis ako kasi nga, yung winter yun eh, yung mga damit ko maluluwag. So, hindi talaga mahalata kasi nga maliit ako. Kasi yung trabaho ko, bata at saka maglinis ng bahay nila. Maliit lang yung bahay nila, 1 kwarto para sa mag-asawa and 1 kwarto para sa bata. So, yung alaga ko 1 lang. Tapos, whole day ako nandun sa bahay. Siguro naisip niya, pag natutulog yung bata, wala akong ginagawa. So, yung pumupunta-punta siya minsan kasi kailangan niya, kasi nasa 3rd floor lang siya eh. And yung anak niya, nasa 5th floor yung amo ko. So, ayun, binivisit niya. Sinabihan niya ako na kailangan, kung pwede daw, akyatin ko yung bintana para linisan pag matulog yung bata. So, nagsabi lang ako sa kanya ng yes, pero sa loob-loob ko, napakadelikado kasi nasa 5th floor kami. Tapos nung kinagabihan, napag-isipan ko na sabihin sa amo ko, buntis ako kasi nga, palinisin ako ng bintana. Dumating na sila, sinabi ko sa kanila na may sabihin ako sa kanila. Yun nga, buntis nga ako and then alam mo na shock sila pagdating nila. Pero alam nyo, yung time na yun, hiya talaga ako kasi nga parang nabigla sila ba, hindi nila maisip na buntis talaga ako. Para ako matutunaw sa hiya that time sa harap nila. Sinabi ko sa kanila na buntis ako. Tapos, sinabi ko sa kanila na kung tatanggapin nyo pa rin ako magtrabaho ako, pero kung ayaw nyo, maintindihan ko naman kasi nga hindi ako nagsasabi sa inyo ng totoo. Nahiya din ako kasi nga parang betrayal yun sa kanila na nagtatrabaho ko sa kanila for 3 months already, almost 4 months. Tapos wala man lang ako nabanggit kasi hindi lang nahalata na buntis ako kasi maliit nga ako. Tapos yung mga sinusuot ko since winter yun, maluwag sa akin. So sabi nila na mag-usap muna silang dalawa na mag-asawa. And sasabihin nila kinabukasan yung mapag-usapan nila about sa trabaho ko. So ayun, alam niyo yung nararamdaman ko that time na sinabi ko sa kanila, parang nanginginig pa yung boses ko and parang naluluha ako sa hiya kasi nga ang bait-bait nila. Hanggang ngayon nagigilty pa rin ako kasi nga parang one way yun ng betrayal ba na
hindi ko naman lang naisip na ang babait nila sa akin. Pero alam nyo, ang ginawa nila, kinabukasan ng pagdating ko, yung boses ko nanginginig ba eh. Kinabukasan ng pagdating ko, sabi nila, kailangan daw nila akong kausapin. So, nung hinintay ko lang, tapos sabi nung lalaki na napag-isipan nilang dalawa na ipagpatuloy yung trabaho ko doon sa kanila. And alam nyo, naramdaman ko, naiyak talaga ako kasi siguro nahiya na din ako ba na tinanggap nila ako kahit na nagsinungaling ako sa kanila. And then hanggang sa nag 8 months yung tiyan ko, nandoon pa rin ako sa kanila. Tapos sabi ng amo ko, after 8 months ng tiyan ko, kailangan ko nang magpahinga kasi 2 months yata dito bago ka mga na kailangan mo nang magpahinga. Alam niyo, sabi ko sa kanya, pwede bang after 9 months na lang ako pagka 9 months na lang ako mag-stop ng work? Tapos hindi siya pumayag. Sabi niya, bawal daw po yun na magtrabaho sa kanila na malapit ng mga anak. Kasi iniisip din nila baka maka-aksidente ako, pananagutan nila ako since hindi pa ako declared that time. Kasi I refused to be declared kasi nga parang nahiya na rin ako na i-declare nila ako doon sa ginawa ko. Tapos nung pagka 8 months na ng tiyan ko, pinahinto nila ako and nakiusap talaga ako sa amo ko na kung pwede 9 months, pagka 9 months na lang ng tiyan ko, totally hindi pa naman ako manganak agad-agad. Tapos sabi niya, bumalik ka na lang after ka manganak kasi bawal talaga dito na magtrabaho na malapit ka ng mga anak. You need to rest. So ayun, hinintay ko na lang. Tapos nung nanganak ako, after 1 month, tinext ko na kagad yung amo ko, pwede na ba ako bumalik? Kasi ang hirap talaga ng mag-isa ka, tapos wala kang trabaho, tapos may anak ka. Kaya yun, pinabalik naman nila ako after 1 month. Hindi pa ako masyadong skill nun, but they accept me.